Sa halip na makamura, tila napamahal pa ang mag-asawang kumuha ng narematang bahay sa pag-ibig. Iniwan kasi itong sira-sira ng dating may-ari na bahay, malayo sa itsura nito. Sa mga hindi pa nakakapanood ng videong to, ito ay about sa pag-ibig foreclosure. Nakuha nila yung property through bidding. Yung bidding ngayon ginagawa sa pag-ibig. Medyo mga mura yung makukuha mo doon. Talagang mura kasi nga ito yung napabayaan na. Basically, ito yung mga taong bumili ng property pero for some reason hindi na nila mabayaran kaya binabawi na niya pag-ibig. At yung pag-ibig naman ang gagawin niya, ibibiding niya para magkaroon ng bagong owner na maghuhulog sa property. Kaya medyo mas mura siya. Pero, ang nangyari, yung property na binili nila na mura, sinira. Ano bang nangyari dito sa property na to? Ang nangyari dito, yung unang may-ari na pinapaalis, sinira o kinuha yung mga bagay na mapapakinabangan niya doon sa bahay. Siyempre, pinaalis na sila eh. So, kinuha nila. Kapag kinuha mo yung mga mapapakinabangan mo doon, masisira at masisira mo talaga yung bahay. Kaya ngayon, nung pagbalik nila, parang sinira. It's either sinira o nasira. Ang naging bunga, sira-sira ang bahay. Ngayon, paano may iwasan yung mga gantong pangyayari kung ikaw ay nanalo sa bidding ng pag-ibig? Ang dapat mong gawin, intindihin, dalawin, at kaibiganin yung natalo. Kasi for some reason, hindi lang nila nahulugan yan. Gusto nila yung property. Kasi syempre pinaghirapan nila yun. Ang gagawin mo dyan, kaibiganin mo. Bakit? Ang dami kasing factor na nakalagay dyan. Emotional, financial, at marami pang mga bagay. So, kailangan nating intindihin yung tao kasi defensive yan, emotional, at marami pang factor. Siyempre, yung financial nila naapektuhan din doon. Pag kinaibigan mo yan, lahat ng problema niya masasabi niya sa'yo. At kung sakali, nakukunin mo na yung property, maiintindihan ka niya. So, mapapamura ka na, mapapamahal ka pa doon sa kinuhanan mo ng property. For more videos like this, please comment down below and follow for more.